malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Ang inyo pong narinig at napanood ay ang naging reaksyon ni Senator Amy Marcos kaugnay sa di umano ay arrest warrant na inilabas ng ICC laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Matatandaan na isa si Senator Amy ang bukod-tangi na kapatid ng Pangulong BBM, ang panig o kampi sa pamilya Duterte. Ayon kay Senator Amy, dapat tigilan na ni Ombudsman Boying Remulla ang pananakot kay Senator Bato de la Rosa. Rumespak nga dyan si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinuna ni Senator Amy si Ombudsman Boying Remulla dahil panay raw ang pananakot niya kay de la Rosa. Si Remulla ang unang naglabas sa media ng impormasyon na ipinaaresto na umano ng ICC si Senator Bato. At kahapon, Gigi, ay pinanindigan niya ang impormasyon na yan. Dagdag pa ni Senator Amy, hindi raw dapat payagang maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Samantala, kung may mga nagagalit sa pagiging madaldal nito si Boying Remulla, tila may mga natutuwa din naman sa sobrang pagpapapresko ni Boying. Ayon sa isang abogado, blessing sa kampo ni Senator Bato ang ginawang pagbubunyag ni Ombudsman Remulla kaugnay sa arrest warrant ng ICC dahil nagkaroon ng pagkakataon na makapagtago at makapag-ready itong si Bato para sa kanyang seguridad sa posibleng pagdakip sa kanya ng ICC. Nabasa ko somewhere na sabi ni Attorney Conti na parang warrants should be served in secret, etc. Pero sa akin, yung bunyag ni Ombudsman Remulla na meron ngang unofficial kuno na warrant of arrest laban kay Senator Bato. Ano yan? Para sa akin, blessing in disguise para sa kampo ni Senator Bato kasi at least makaka-prepare sila sa mangyayari. Makaka-prepare sila, ma-prepare nila yung mga kasong dapat nilang i-file or reliefs na pwede nilang hingin sa korte. Diba? So, inappropriate yung ginawa ni Ombudsman Remulla, but it's a blessing for Senator Bato's camp. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Nakatulong nga ba kay Senator Bato de la Rosa ang ginawang paglalantad ni Boying sa arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Maraming pong salamat. Gigiit ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, walang legal na basihan ang gobyerno ng Pilipinas na isuko ang isang Pilipino sa International Tribunal tulad ng International Criminal Court. Himayin lang natin, Gigi, kahapon sinabi ng Department of Justice na may dalawang options na pwedeng gawin kay Senator de la Rosa. Una ay isuko siya sa ICC at ang pangalawa ay isailalim siya sa tinatawag na extradition. Ang dalawang options daw na ito ay nakasaad sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito ngayon ang kine-question ng kampo ni De La Rosa, Gigi. Ayon sa abogado ng senador na si Attorney Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang Republic Act 9851. Hindi raw kasi itong maituturing na self-executing dahil wala itong Implementing Rules and Regulations o IRR na dapat sana'y nagdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, Gigi, ang sinasabi ng kampo ni Senator De La Rosa ay gray area ito. Kaya naman kung isusuko raw ng gobyerno sa ICC ang senador ay maituturing ito na unconstitutional. Dagdag pa ni Attorney Torion, pagkait sa kalayaan ng isang akusado sa dayuhan, ang pagsuko ng isang akusado sa dayuhan o international court dahil lalabas daw ito sa jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo ay matapos nga arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ay naghain ng petisyon sina Duterte at Senator De La Rosa sa Korte Suprema para nga ipatigil ang kooperasyon ng pamahalaan sa ICC dahil wala raw itong sapat na legal na basihan. Parehong argumento rin ang ginagamit ng
kampo ni Senator De La Rosa ngayon. Pero Jiggy, nauna nang iginiit ni Chief State Counsel Dennis Chan na maituturing na self-executing ang probisyon ng ating batas at hindi na raw kailangan pang aksyonan ng Kongreso. Jiggy, no-show pa rin ngayon si Senator De La Rosa kahit nga nagpatuloy na itong sesyon. Pero inaasahan na sasalang itong si Senator Bato sa plenary debates ng budget ng Department of National Defense sa susunod na linggo. Kaya naman yan yung aabangan natin, Jiggy, no, kung magpapakita na ito si Senator Bato. Nauna na nga rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi niya hahayaan na maaresto sa loob ng Senado ang sino mang senador. Hindi rin daw kailangan na magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Huling nakita si Senator De La Rosa na namibigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Tinyo sa Cebu noong nakaraang linggo. Para sa akin, blessing in disguise para sa kampo ni Senator Bato kasi at least makaka-prepare sila. Statute nag-withdraw na tayo doon. So, there is no applicable treaty that you can use to pursue extradition. Pero ang malinaw kasi, even the Rome Statute itself requires local court confirmation before you can arrest somebody. Yan yung Article 59 of the Rome Statute. Kung matatandaan nyo, yung issue noon was Article 59 kasi requires the person subject of an ICC warrant of arrest to be promptly brought before local competent judicial authority for the court, for the local court to determine kung tama ba na arestuhin itong taong to base doon sa warrant of arrest. So kahit hindi applicable yung extradition rules na in-issue ng Supreme Court, kailangan pa rin dumaan sa local court. Kasi nga, yan ang rene-require ng saligang batas. Hindi pwedeng i-bypass ang judiciary sa usaping ito. Walang ganong kapangyarihan ng ehekutibo. So, ang malinaw lang sa extradition rules is hindi kinikilala ng Supreme Court na merong ganong executive option where a person that will be removed or will be extradited can be done by the executive alone. Walang ganong pagkilala. Ang surrender lang na nakikita ko dun sa rules on extradition proceedings is voluntary surrender. Kung saan sinasabi ng Supreme Court na mandatory na dumaan sa extradition proceedings, pero kung yung extraditee mismo or yung taong gustong i-extradite sa ibang bansa, waive niya yung karapatan niya to extradition proceedings, pwede siyang, ang tinatawag dito voluntary surrender, pwede siyang ipadala. Kasi nag-waive na siya ng karapatan niya to extradition proceedings. Opo. Linawin ko lang po, attorney, meron na hubang ICC warrant na kopya na para kay Senator Bato? Kasi nga, naninindigan po itong si Ombudsman Boying Rimulya na meron ng ICC warrant of arrest. Pero ang DOJ, ang iba pang mga ahensya ay nagpaliwanag na wala pa silang kopyang natatanggap. Hindi natin alam kasi nagre-rely lang tayo sa official releases ng ICC. Sa ICC website, wala pa naman. Although parang I think na nabasa ko somewhere na sabi ni Attorney Conti na parang warrants should be served in secret, etc. Pero sa akin, yung bunyag ni Ombudsman Rimulya na meron ngang unofficial kuno na warrant of arrest laban kay Senator Bato. Ano yan? Para sa akin, blessing in disguise para sa kampo ni Senator Bato kasi at least makaka-prepare sila sa mangyayari. Makaka-prepare sila, ma-prepare nila yung mga kasong dapat nilang i-file or reliefs na pwede nilang hingin sa korte.
'Diba? So inappropriate yung ginawa ni Ombudsman Remulla, but it's a blessing for Senator Bato's camp. Oh, sabi pa nga ng ilan, na pakulo ba o well coordinated o aksidente yung pagkakasabi ni Ombudsman Boying Remulla? Tingin po ninyo? Hindi natin masabi yan, pero alam mo itong government officials natin dito sa usapin ng ICC case versus President Duterte, they tend to shoot themselves in the foot, 'di ba? And parang nahuhuli sila sa sarili nilang bibig dahil illegal nga itong ginagawa nila, so kakapaliwanag nila, kino-contradict nila yung sarili nila. Kung natatandaan nyo noon, hindi naman ito yung unang legal theory ng DOJ or ng Philippine government kung bakit legal kuno ang pag-aresto, pagdakip, pagkidnap nila kay former President Duterte. Kung natatandaan nyo, noong DOJ spokesperson pa si Deputy Ombudsman Clavano, ang explanation niya is sumunod sila sa proseso ng Rome Statute, particularly itong nabanggit kong Article 59 na dapat dalin yung person arrested to the local judicial authority. Sabi nila, na-comply nila yon kasi yung DOJ daw yung local judicial authority. So, diba tapos, pagdating sa Korte Suprema, na-realize nila na nakabalbalan yung defense na yon. So ngayon, nag-iba naman sila ng theory na, hindi, pinapahintulutan kami ng Section 17 RA 9851. Yan ang batayan namin kung bakit namin ginawa yan.